I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos update sa mga Marcos Lily supporters Filipino in OFW March 21, 2026. Nakaw! Ito na naman ang issue laban sa dating senadora na si Cynthia Villar o Goes. Nako mga bes, meron naman tayong upload videos dyan regarding doon sa pagsampa ng kaso, no, laban sa kanila ng SEC dahil dyan sa marketing manipulation. Correct me if I'm wrong, maya pakita natin. But anyway, para kumpleto detalyado, basahin ko po sa inyo. Nako po, nako, walang usok na hindi sumisingaw, di ba mga beswa? Ito, sabi dito ng Politico agay. So yun mga kababayan, tuloy sabi po ng Politico. Wow. Politico.com.ph. Cynthia Villar idinawit sa land grabbing sa Bacoor, Cavite o Goes. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Nila ngayon sa sarili nilang lupa. Ito raw ang sinabi sa pamilya Alonzo ng Barangay Molinos 6 sa Bacoor, Cavite. Tila hindi lang sa malalayong hasyenda nangyayari ang land grabbing. Kahit sa mga kalapitbayan ng Maynila gaya ng Cavite, may inaagawan din ng mga lupa. Kinukuha umano ni former Senator Cynthia Villar ang 2.5 hectares na lupaing ito na nasa kalagitnaan ng residential area sa Molinos 6. Tinanong ko pa nga po siya dito, hinarang ko po siya doon. Tinanong ko, sabi ko, Ma'am, good afternoon po, ano po may paglilingkod ko? Sinabi niya sa akin, nabili ko na to, tapos sabi, alis po. Pero, paano naman ang titulong hawak ng pamilya para sa lupaing minana nila sa kanilang mga magulang at sinasaka nila simula pa 1968? Nung nabubuhay ang tatay ko, may irrigation po yan. 3 beses po namin sinasaka sa loob ng isang taon yan, pagkakaani, patubig, kakaani, patubig. Kasi buhay naman po yung tubig niyan eh. Yung ginawa nila sa patubig niya? Wala na po, kasi nga ginawa na po river drive, sinaraduhan na rin po, nilagyan na ng kalsada. 2023 nang nagsimula umano ang unti-unting pang-aagaw sa lupa. Una, gumawa ng river drive sa tabi ng Ilog Molino na katabi din ng lupain ng mga Alonzo. Sumunod dito ay sinisira na ang kanilang bakod. Walang pasintabi, basta nalang pumasok sa kanilang property. Mga gwardya ang gumawa nito na umano'y mga nakabonet at may mga baril. Walang dalang papeles at ni ayaw sumagot ng maayos kapag tinatanong. Kung habang ginagawa nila po yung river drive, unti-unti na po nila pinapasok yung mga heavy equipment nila, pinapatag na po yung lupa. Pinasok din po ng surveyor to ang pinalabas para daw makuha yung easement ng river drive. Pero sinita ko po yung geodetic engineer nila. Sabi ko, bakit pati ito sinusukat nyo? Hindi naman kasama yan. Sa video na ito makikitang naiyak ang isa sa mga kapatid ni Jay dahil sinisira ang kanyang gulayan na pinagkakakitaan para pampaaral ng kanyang mga anak. Ayon sa pamilya, kahit pa sila ay alukin na bayaran ng lupa ay hindi nila ito ibibigay. Helpless ang pakiramdam ng pamilya Alonzo dahil dumulog na sila sa maraming tanggapan para sa kanilang problema sa kanilang lupain. Pero walang gustong tumulong. Mahirap daw talagang kalaban ang mga mayayaman. Lumapit na kasi ang pamilya sa barangay, sa munisipyo, maging sa DAR at sa Action Center ng Malacanang. Pero pinagpapasapasahan at pinababalik-balik lang daw sila. Nangangamba ngayon ang pamilya na baka isang araw ay bigla na lamang i-demolish ang kanilang mga bahay na nasa paligid ng lupain. Hinihintay ng Billionary News Channel ang tugon ng kampo ni Villar hinggil sa issue na ito. O diba mga kababayan? Wow, nako, baka kalaunan pag-aari na ng Villar ang buong Pilipinas, ano? So, kawawa guys, yung mga kababayan natin na talagang mismong may-ari ng lupa, no? So, I think, itong issue na ito, baka hindi pa nakarating sa Pangulong Marcos Jr., no? So, kailangan mabigyan ng aksyon kaagad ito bago mahuli ang lahat, mga kababayan. Kaya nga, ang importante dito sa ating mga kababayan, dumulog na kayo doon kay Secretary Conrado ng Department of Agrarian Reform
Kasi guys, mas ano yun eh. Kumbaga, mas madaling lapitan, no? So, kailangan yung ano eh, yung talagang mismong sekretary ang lapitan eh. Para sigurado. Dahil, kawawa naman sila, mga kababayan eh. Dekada na po nandoon mga yun. Tapos ganyan-ganyan nila lang. So, nakakalungkot, mga bes. Hindi lang po yan, di ba? Ang nagiging issue nitong mga to. Yan o, yung isa sa mga issue ni Villar. Yan o, di ba may issue sila? Sabi ng DZXL, mayroon tayong video dyan guys ha. Ayan o, di ba nagsimula na ang preliminary investigation ng Department of Justice nitong hapon ng Lunes, March 16, ang reklamo hinain sa Security and Exchange Commission with isang SEC laban sa kumpanya pag-aari ng mga Villar, ang pamilya Villar. Sinampahan ng kriminal na complaint ng SEC ang mga opisyal ng Villar Land at iba pang mga kaugnayan dito dahil sa aligasyon ng market manipulation, insider trading at hindi tamang disclosure na nagresulta sa pagtaas ng shares ng kumpanya. Agay! O yan o, di ba? So yun mga bes, ano pong masasabi nyo? Tingnan nyo yung mga nagko-comment. Political persecution, pamor, agay. Kahit ginto buong katawan ni Cynthia Villar, hindi na malilimutan ng mga Pilipino ang pagiging tatak, land grabbing mga pamilyang Villar. O, hindi ako nagsabi yan guys ha. Lupa naman nila yun eh, hindi yan magkamkam ng hindi sa kanila. Eh, hindi natin alam kung anong totoo, di ba? Ikulong na yan, agay. Kilalang tao yan, si Cynthia. Di yan gagawa ng illegal dahil ang mata ng media nasa kanila. I hope so, di ba? I hope, di ba? Pero ang tanong dito, doon kasi sa mga nakatira doon, mayroon silang titulo. Paano yun? Di ba? Paano napunta sa mga Villar? Nako, sino ba talagang may-ari nun? Yun ang katanungan guys, no? Kung talagang inangkin nila or binili nila, sino ang pinagbibilhan nila? Sino yung tao na yun? Yun ang katanungan, di natin alam. Kasi, ang sinabi lang kasi, yung kumbaga inangkin ng Villar yung lupa nila. Nako po. Kailangan matulungan sila guys, ano? Kawawa naman sila. Kumbaga sabi ng isang mama, dekada sila nakatira dyan. Gumalaw na kayo para hindi mahuling lahat. Legal naman pala pagbili, baka piki yung titulo nila. Hindi natin alam, dinawit lang yan. Dahil malapit na ang 28. Lahat na malalapit sa kay Duterte, isa-isa ng pinupuntarya. Bakit naman yung yung pagsampa ng SEC sa Villar Company, 'di ba? Sa yun? Marketing manipulation. Ano yun? Matagal na yun. Mga nangyayari. Pero ngayon lang talaga nagkataon na sinampahan sila ng kaso. Old story na sa mga Villar na yan tungkol sa land grabbing. Sa Las Piñas, hindi lang land grabbing, pati pagpatayo ng mga subdivision, malls, housing at condominiums. Agay! Mga gahaman ang pamilya na yan. Buhay pa. Sinunog ng kaluluwa nila sa dagat. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Ano pong masasabi nyo? Kayo na pong bala magkwento guys or magkomento. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Follow me and likes. Hit the button bell para updates sa aking mga upload videos. Bye. Babus. God bless Philippines. Bye everyone.